Kasabwat ka niya, di ba? Ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Ara, mas malakas pa kaysa sa kulog na yumayanig sa buong kalangitan ng Maynila. Isang kamay na bakal ang humigpit sa kanyang braso, pumipiga sa nanlalamig niyang balat. Nanginginig si Ara, pero hindi dahil sa walang tigil na buhos ng ulan na nagpabigat sa kanyang damit at tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nanginginig siya sa gulat, sa takot, sa kahihiyan. Kanina lang, ang tanging laman ng isip niya ay ang boses ng doktor sa kabilang linya ng cellphone. Miss Reyes, we need to operate on Lito as soon as possible. His heart is getting weaker. Ang mga salitang iyon ang nagpatakbo sa kanya palabas ng ospital, patungo sa gabing walang awa. Ang tanging dala niya ay ang desperasyon at ang basag na pag-asa na may mahihiraman siyang pera. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nawala, pinalitan ng isang akusasyon na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ang lalaking humahawak sa kanya ay matangkad. Ang mamahalin nitong suit ay basa na rin, ngunit hindi nito nabawasan ang awtoridad na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng naghahabulang ilaw mula sa mga sasakyan, nakita ni Ara ang kanyang mga mata. Madilim, malamig, at puno ng galit na nakatutok lahat sa kanya. Hindi ko po naiintindihan. Halos pabulong na sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig kasabay ng kanyang mga labi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalaki. Huwag kang magmaang-maangan, nakita kita. Nakatayo ka lang diyan habang tinatangay niya ang gamit ko. Gamit? Anong gamit? Ang tanging naaalala ni Ara ay isang anino na mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Isang bahagyang tulak na halos nagpatumba sa kanya. Hindi niya dan iyon pinansin. Masyadong abala ang isip niya kay Lito. Sa pera, sa operasyon. Magsalita ka! Sigaw ng lalaki, lalong humihigpit ang hawak nito. Magkano? Magkano ang kailangan nyo para isauli yan? Pera. Ang salitang yon ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nandito, basang-basa sa ilalim ng ulan, handang lunukin ang pride para sa kapatid. Pero hindi sa ganitong paraan. Umiling si Ara at kasabay nito ang pagtulo ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ngayon, humahalo na ito sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Wala po akong ninakaw. Naghahanap lang po ako ng sinungaling. Ang sigaw nito ay parang sampal. Napapikit si Ara. Ang lahat ng pagod, gutom at pag-aalala ng buong araw ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, naramdaman niyang biglang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang lalaki na nawalan ng balanse sa madulas na semento. Sir! Isang malakas na kalabog ang sumunod. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Hindi alam ni Ara kung ano ang nagtulak sa kanya. Ang taong ito ang sumigaw sa kanya, nagpahiya sa kanya, nagbintang sa kanya ng isang bagay na karumal-dumal. Pero nang makita niya itong nakahandusay sa sahig, ang muka ay napangiwi sa sakit. Isang bagay sa loob niya ang kumilos. Tumakbo siya palapit. Okay lang po kayo, sir? Sinubukan niyang tulungan itong tumayo, hinawakan niya ang braso nito. Pero marahas itong iwinaksi ng lalaki. Don't touch me. Napaatras si Ara, nasaktan sa pagtataboy nito. Muli, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa, puno ng galit. Pinilit ng lalaki na itukod ang sarili pero napadaing ito nang subukang igalaw ang kanyang kanang paa. Arg!
muli siyang napatingin kay Ara. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng ilaw ng poste, may ibang nakita si Javier sa mga mata ng dalaga. Hindi kasinungalingan, hindi pagkukunwari. Ang nakita niya ay purong pag-aalala at isang pagod na kaluluwa. Kasabay ng kanyang pag-upo, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng manipis na jacket ni Ara. Isang luma at kupas na ID card. Dumapo ito sa isang maliit na puddle sa paanan niya. Sa gitna ng malakas na ulan, ang larawan ng isang batang babae na may pilit na ngiti at ang pangalang Ara Reyes ay tila nangungutya sa kanya. Nasa loob na si Javier ng kanyang sasakyan, pero ang amoy ng ulan at ang lamig ng gabi ay tila sumunod sa kanya sa loob. Nakasandal ang kanyang ulo sa mamahaling leather na upuan, ngunit ang isip niya ay wala doon. Paulit-ulit na bumabalik sa eksena kanina. Ang bigat ng akusasyon sa kanyang boses. Ang takot at kahihiyan sa mga mata ng babae. Napapikit siya ng mariin. Sa kanyang harapan sa ibabaw ng dashboard, naroon ang kupas na ID card, Ara Reyes. Ang ngiti sa larawan ay pilit. Tila ba may mabigat na pasanin na dinadala kahit noong kuhaan pa iyon. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ganito rin nagsimula ang lahat noon. Isang babaeng mukhang mahiyain, mukhang walang kakayahang manakit. Minahal niya ito, pinagkatiwalaan niya ito. At sa huli, sinaksak siya nito ng patalikod, kasama ang kumpanya ng kanyang pamilya. Hindi na mauulit, bulong ni Javier sa sarili, isang panata na binitawan niya matagal na. Maaaring isa na namang itong bitag. Isang mas detalyadong palabas para makuha ang kanyang simpatya at sa huli ang kanyang pera. Pero habang inaalala niya ang mga mata nito, ang purong pag-aalala ng siya ay bumagsak, ang pagtanggi nitong iwan siya kahit matapos ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya, may isang bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Inabot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Miguel, anya, ang boses ay mababa at may awtoridad. May ipapahanap ako sa iyo. Pangalan niya ay Ara Reyes. I want to know everything about her. Everything. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibaba niya ang tawag at muling bumaling sa ID card. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kung ang babaeng ito ay isang manloloko, sisiguraduhin niyang malalaman niya. At kung hindi, ang pag-iisip sa kabilang posibilidad ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Kinabukasan, maagang dumating ang report ni Miguel. Mabilis, detalyado at walang paligoy-ligoy gaya ng laging trabaho nito. Binasa ni Javier ang email sa kanyang malawak na opisina habang ang umaga ay sumisilip sa malaking bintanang salamin. Ara Reyes, 24 years old, ulila na po. Kumunot ang noo ni Javier. Nakatira sa isang maliit na kwarto sa Tondo kasama ang nakababatang kapatid, si Lito Reyes, 14 years old. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at doon niya nakita ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. May congenital heart disease ang kapatid niya si Lito. Ayon sa records ng pampublikong ospital, kailangan na nito ng agarang operasyon. Isinara ni Javier ang laptop. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik mas matindi ngayon. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang syudad na nagsisimula ng maging abala sa ibaba. Ang lahat ng ingay at gulo ay tila walang epekto sa toring kinatatayuan niya. Pero ngayon, ang katahimikang iyon ay binasag ng imahe ni Ara Reyes
na tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ngayon naiintindihan na niya ang desperasyon sa mga mata nito. Hindi ito sapat. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung ang lahat ng ito ay totoo. Nang hapong iyon, nagmaneho si Javier patungo sa lugar na hindi niya inaakalang pupuntahan niya kailanman. Ang makipot na eskinita, ang amoy ng putik at basura, ang magkakadikit na bahay, lahat ay kabaligtaran ng mundong kanyang ginagalawan. Mula sa tinted na bintana ng kanyang kotse, natanaw niya ito. Si Ara. Nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng kanilang barong-barong, kinakausap ang isang payat na batang lalaki. Nakita niya ang ngiti sa labi ni Ara habang pinupunasan ang noo ng kapatid. Isang ngiti na kahit mula sa malayo ay kitang-kita ang pagmamahal at pag-aalala. Narinig niya ang mahinang boses nito. "Huwag kang mag-alala, Lito. Gagawa ni ate ng paraan, magiging okay ka." Sa sandaling iyon, lahat ng duda ni Javier ay naglaho, pinalitan ng isang matinding konsensya. Lumabas siya ng sasakyan. Ang biglaang paglitaw ng isang lalaking nakasuot at mamahaling sasakyan ay agaw pansin sa buong eskinita. Natigilan si Ara nang makita siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng gulat at pag-iingat. "Sir?" Lumapit si Javier, pinipilit panatilihin ang malamig na ekspresyon. "Miss Reyes, kailangan nating mag-usap." Nag-aalangang tumayo si Ara. "Tungkol po saan?" "May alok ako para sa'yo," diretsong sabi ni Javier. "Isang trabaho." Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. "Trabaho po?" "Cleaner sa opisina ko sa pinakataas na palapag ng Del Mar Tower." Paliwanag niya, ang boses ay formal at walang emosyon. "Mataas ang sahod, sapat para sa mga gastusin mo." Hindi nakapagsalita si Ara. Pinagmasdan niya si Javier. Tila sinusubukan basahin kung ito ba ay isang uri ng laro o insulto. Ang pride sa kanyang mga mata ay nakikipaglaban sa pangangailangan. Alam ni Javier kung ano ang mananalo. Bago pa man makasagot si Ara, nagring ang cellphone ni Javier. Pangalan ni Isabel ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito ng may bahagyang inis. "Javi, where are you? The Montenegros are expecting us for dinner." Anang boses sa kabilang linya, may halong pag-uutos. "I'm busy, Isabel. I'll call you later." Sagot ni Javier, ang tingin ay nakapako pa rin kay Ara. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Isabel. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa dalaga. "So, what's your decision, Miss Reyes?" Huminga ng malalim si Ara. Isang tingin sa kanyang kapatid, pagkatapos ay isang tingin pabalik kay Javier. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng desisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bagong determinasyon. "Tinatanggap ko po, sir." Tumango si Javier, isang pakiramdam na hindi niya matukoy. Tagumpay ba o pangamba ang gumapang sa kanyang loob? Hindi niya alam kung nagbigay ba siya ng solusyon o kung kagagawa niya lang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ang Delmar Tower ay hindi isang gusali. Isa itong halimaw na gawa sa salamin at bakal. Tumutusok sa kalangitan na parang isang testamento sa kapangyarihan at kayamanan. Para kay Ara na nakatayo sa paanan nito, ito ay isang ibang mundo. Para kay Lito, Ara, para kay Lito. Bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi mula pa kaninang umaga.
Huminga siya ng malalim bago pumasok sa umiikot na salaming pinto. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay sobrang kintab na halos nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng kupas na pantalon at lumang t-shirt na tila isang dumi sa gitna ng kaputian at kintab ng labi. Lahat ng taong dumadaan ay nakatingin sa kanya. Ang mga babaeng naka-blazer at ang mga lalaking nakasuit ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Naramdaman ni Ara na lumiliit siya sa bawat hakbang. Nang makarating siya sa resepsyon, nanginginig ang kanyang kamay nang ipakita ang papel na may pangalan ni Mr. Javier Del Mar. Ang receptionist, isang babaeng may perpektong makeup, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago tumawag sa intercom na may pilit na ngiti. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabihan siyang gumamit ng service elevator sa likod. Habang nag-iisa sa maliit na elevator, ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay sumusuko na ang kanyang loob. Ngunit muli, ang mukha ni Lito ang pumasok sa kanyang isip. Ang payat nitong katawan, ang hirap nitong paghinga. Hindi, hindi siya pwedeng sumuko. Pagdating niya sa pinakatuktok na palapag, isang babaeng may edad ang sumalubong sa kanya at inabutan siya ng isang kulay abong uniforme. Ito ang isusuot mo at ito ang listahan ng mga patakaran ni Sir Javier. Kinuha ni Ara ang uniforme at ang papel. Ang listahan ay mahaba. 1. Bawal mag-iwan ng kahit isang hibla ng buhok. 2. Bawal hawakan ang anumang papel sa kanyang mesa. 3. Bawal magsalita maliban kung tinatanong. 4. Bawal pumasok sa kanyang opisina kapag naroon siya maliban kung may utos. At marami pang iba. Ang bawat salita ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan nila. Ang unang araw ni Ara ay napuno ng katahimikan at pag-iisa. Ang buong palapag ay para lamang sa opisina ng CEO. Malawak, malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng kanyang basahan sa sahig. Hindi niya nakita si Javier Del Mar buong umaga. Mas mabuti na rin yon, sabi niya sa sarili. Nang hapon na, habang nagpupunas siya ng isang malaking salamin na bintana, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng elevator. Pumasok si Javier, diretso ang tingin at hindi man lang siya tiningnan. Dala nito ang lamig at awtoridad na tila ba pag-aari nito ang hangin sa silid. Pumasok ito sa kanyang private office at isinara ang pinto. Nagpatuloy si Ara sa kanyang trabaho, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Maya-maya narinig niya ang boses nito mula sa intercom. Miss Reyes, dalhan mo ako ng kape. Napatigil siya. Kasama ba to sa trabaho niya? Pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. Nagpunta siya sa maliit na pantry at nagtimpla ng kape, nanginginig ang kamay. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng opisina nito. Pasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Inilapag niya ang tasa ng kape sa gilid ng mesa. Sinisiguradong hindi ito masyadong malapit sa mga papel. Habang papalabas na sana siya, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na patong ng mga folder sa gilid ng mesa. Kumalat ang mga ito sa sahig. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay kumalabog ng sobrang lakas na halos marinig na niya. Patawad po sir, patawad po. Anya at mabilis na yumuko para pulutin ang mga papel. Hindi sumigaw si Javier.
Hindi ito nagalit. Itinaas lang nito ang kanyang tingin mula sa binabasa at tinitigan siya. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo na nakatingin ito sa kanya ay parang isang oras ng pagpapahirap. Mabilis niyang inayos ang mga folder at ibinalik sa mesa. Sorry po talaga, sir. Hindi pa rin ito nagsalita. Tumangulang ito ng bahagya, isang senyales para umalis na siya. Halos takbuhin ni Ara ang pinto palabas. Nang makalabas siya, sumandal siya sa pader at pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Nang matapos ang kanyang chef, pagod na pagod si Ara. Pagod ang kanyang katawan, pero mas pagod ang kanyang isip. Habang naghihintay ng elevator, nakita niya si Javier na nakatayo malapit sa malaking bintana, nakatalikod sa kanya. Nakapamulsa ito, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Sa isang saglit, sa likod ng anyo ng isang makapangyarihang CEO, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang anino ng kalungkutan, isang lalaking tagi, iisa sa tuktok ng kanyang mundo. Ang pag-iisip na iyon ay agad na naputol nang bumukas ang pinto ng private elevator. Mula roon ay lumabas ang isang babae, matangkad, elegante, at nakasuot ng isang damit na marahil ay mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ni Ara. Bawat galaw nito ay nagpapakita ng yaman at kumpiyansa. Ang kanyang muka ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim nang mapadako sa direksyon ni Ara. Hindi pinansin ng babae si Ara. Dumiretso ito kay Javier at niyakap ito mula sa likod. Javi darling, I knew I'd find you here, moping again. Hindi gumalaw si Javier. What are you doing here, Isabel? Tanong niya, ang boses ay pagod. Visiting my fiancé, of course, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pagiging sarkastiko. Doon lang niya tila napansin si Ara na nakatayong hindi makagalaw malapit sa pader. Tiningnan siya ni Isabel Montenegro mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pag-insulto at pagkamuhi. Ang kanyang perpektong kilay ay tumaas, dahan-dahan siyang bumitaw kay Javier at humakbang palapit kay Ara na parang isang reyna na sinusuri ang isang pulubi. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humarap siya kay Javier, ngunit ang tanong ay malinaw na para kay Ara. Javi, darling, sino itong basura na pinulot mo? Ang salitang ang salitang basura ay tumama sa pandinig ni Javier na parang isang malakas na sampal. Para itong lason na kumalat sa tahimik na hangin ng kanyang opisina. Nakita niya ang pagkagulat at sakit sa mga mata ni Ara, ang bahagyang pag-atras nito na tila ba tinamaan ng isang tunay na suntok. Isang pamilyar na inis ang umakyat sa lalamunan ni Javier. Ito ang ugali ni Isabel na pinakakinasusuklaman niya. Ang kakayahan nitong tapakan ang pagkatao ng iba nang walang anumang pag-aalinlangan na para bang karapatan niya ito. Isabel, sabi niya, ang boses niya ay mababa at nagbababala. Ngunit hindi nagpatinag si Isabel. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Ara, isang mapanuring tingin na puno ng paghamak. What? Don't tell me you're actually hiring this. Baka may dalhin lang yan na sakit dito. Sapat na. Humarap si Javier. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Isabel at ni Ara.
She is an employee of this company, Isabel. Marian niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. At sa pamamalakad ko, lahat ng empleyado ay nirerespeto. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Isabel. Hindi ito sanay na kinokontra, lalo na sa harap ng ibang tao, at lalo na sa harap ng isang taong itinuturing nitong mas mababa pa sa alikabok. You're defending her? Hindi makapaniwalang tanong ni Isabel. I'm stating a fact, malamig na sagot ni Javier. This is my office and she is my employee. That's all you need to know. Tinitigan siya ni Isabel ng ilang sandali. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi nito. Fine, have it your way. Kinuha nito ang mamahaling bag. But don't come crying to me when you realize your mistake. You will regret this, Javier. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa elevator. Ang tunog ng takong nito ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Nang magsara ang pinto ng elevator, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Hindi lumingon si Javier kay Ara. Ayaw niyang makita ang anumang ekspresyon sa mukha nito. Pasasalamat man o awa. Hindi niya ito ginawa para sa kanya. Ginawa niya iyon dahil may mga linya na hindi dapat tawirin, kahit ni Isabel. You can go home now, Miss Reyes, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong formalidad habang nakatalikod pa rin. Narinig niya ang mahinang, "Opo, sir," at ang mga yabag nitong papunta sa service elevator. Nang mag-isa na lang siya, doon lang siya napabuntong hininga. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang monitor na konektado sa mga CCTV camera. Isang ugali na niya ito, ang suriin ang seguridad ng palapag bago umuwi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga pasilyo ang tiningnan niya. Hinanap niya ang kamera na nakatutok malapit sa pantry. Doon, sa isang maliit na screen, nakita niya si Ara. Nakaupo ito sa isang stool, nakayuko, at ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit alam niyang umiiyak ito. Tahimik. Walang tunog. Pinanood niya ito ng ilang sandali. Pinanood niya kung paano nito pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay, huminga ng malalim na parang nag-iipon ng lakas, bago tumayo at ayusin ang sarili. Pinanood niya kung paano ito naglakad palabas. Ang likod ay tuwid na muli, na para bang walang nangyari. Mayroong isang urin o ng katatagan sa babaeng iyon. Isang pride na hindi kayang sirain ng mga salita. Isang bagay na pamilyar. Isinara ni Javier ang CCTV feed, ngunit ang imahe ni Ara na umiiyak ng mag-isa ay nanatili sa kanyang isipan. Sa sumunod na mga araw, mas naging mapagmasid si Javier. Pinapanood niya si Ara mula sa malayo sa pamamagitan ng mga kamera o sa mga saglit na pagdaan niya sa labas ng kanyang opisina. Nakikita niya kung paano ito nagtatrabaho, masipag, metikuloso at tahimik. Walang reklamo. Walang anumang pahiwatig na naghahanap ito ng atensyon. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng kanyang opisina para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Ara mula sa isang sulok. Ang salitang basura ay parang isang basag na bote na naiwan sa gitna ng malinis at makintab na sahig ng kanyang opisina. Pangit, matalas, at mapanganib. Nakita ni Javier ang epekto nito sa mukha ni Ara. Isang mabilis na pagkawala ng kulay, isang bahagyang panginginig ng labi bago ito napalitan ng isang blankong maskara. Isang maskara na pilit na itinatago ang kahihiyan. At sa isang iglap,
Naramdaman ni Javier ang isang pamilyar na galit na umakyat sa kanyang lalamunan, hindi para kay Ara, kundi para sa uri ng kalupitan na kayang-kayang bitawan ni Isabel na parang wala lang, ang parehong kalupitan na ginamit sa kanya noon. Isabel, sabi niya, ang boses niya ay hindi malakas, pero sapat na ang lamig nito para patigilin ang anumang sasabihin pa sana nito. Humarap si Javier, ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng dalawang babae. Hinarap niya ang kanyang fiancé at ang mga mata niya ay kasing tulis ng salamin na bumubuo sa gusaling iyon. What? Nagulat na tanong ni Isabel. Don't tell me you're actually defending this. Itinuro nito si Ara na parang isang bagay, hindi isang tao. She's an employee of this company. Mariin na sabi ni Javier, ang bawat salita ay mabagal at may diin. At sa pamamalakad ko, lahat ng empleyado ay nire-respeto. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Mula sa paghamak, naging pagkabigla, at ngayon ay purong galit. You're choosing her side over mine? There are no sides here, Isabel Sol. Malamig niyang sagot. There are only my rules. This is my office. That is all you need to know. Ang huling mga salita ay isang pader na hindi na kayang akyatin ni Isabel. Tinitigan siya nito ng ilang segundo. Ang dibdib ay umaalon sa pinipigilang galit. Pagkatapos, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Fine, have it your way. Kinuha nito ang kanyang bag. But don't come crying to me when you realize your mistake. Tumingin ito ng matalim kay Ara bago bumaling muli sa kanya. You will regret this, Javier. Tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng matataas nitong takong ay umalingaungaw na parang mga bala sa sahig na marmol. Nang magsara ang pinto ng elevator, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa buong palapag. Hindi lumingon si Javier. Ayaw niyang harapin si Ara. Ayaw niyang makita ang pasasalamat sa mga mata nito. Hindi niya ito ginawa para sa kanya. Ginawa niya iyon para sa sarili niya, para patunayan na hindi na siya ang dating Javier na kayang-kayang apihin ng mga taong tulad ni Isabel. You can go home now, Miss Reyes, sabi niya. Ang boses ay formal at walang emosyon habang nakatalikod pa rin. Narinig niya ang mahinang, "Opo, sir," at ang halos walang tunog na mga yabag nito papalayo. Nang mag-isa na lang siya, doon lang siya napabuntong hininga. Hindi niya di maintindihan ang sarili. Dapat ay hinayaan na lang niya, dapat ay hindi siya nakialam. Pero ginawa niya, at ngayon, pakiramdam niya ay mas lalo lang gumulo ang lahat. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. May kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ang monitor ng CCTV. Isang ugali na niya, ngunit ngayon ay may partikular siyang hinahanap. Nakita niya ito sa maliit na screen sa sulok ng pantry. Nakaupo si Ara sa isang stool, nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Pinanood niya ito. Pinanood niya ang bawat pagyanig ng balikat nito. At pagkatapos, pinanood niya kung paano ito huminga ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. At dahan-dahang itinuwid ang kanyang likod. Tumayo ito, inayos ang gusot sa uniforme, at humarap sa salamin na parang kinakausap ang sarili. Isang minuto lang, at ang babaeng umiiyak ay nawala na, pinalitan ng isang babaeng handa na namang harapin ang mundo. Isinara ni Javier ang feed. Ang nakita niya ay hindi kahinaan, kundi isang nakakagulat na uri ng lakas. Isang pride
na kahit nasugatan ay hindi na bali. Sa sumunod na mga araw may nagbago kay Javier. Mas naging mapagmasid siya, hindi na lang bilang isang boss, kundi bilang isang taong may biglang interes sa pamamagitan ng mga kamera o sa mga saglit na pagdaan niya, pinagmamasdan niya si Ara. Nakikita niya kung paano nito inaalagaan ang isang maliit na halaman sa gilid ng pasilyo na nalimutan na ng lahat. Nakikita niya kung paano nito pinupunasan ang picture frame ng kanyang ina sa isang istante ng may kakaibang pag-iingat, higit pa sa pagiging simpleng trabaho lang. Mga maliliit na bagay na hindi niya napapansin noon, mga maliliit na bagay na nagsasabing iba ito. Isang hapon habang naglalakad siya palabas para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Ara. Nakatayo ito sa isang sulok. Nakatalikod sa kanya, may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay iba, malambing, masaya at puno ng buhay. Okay lang ako, Lito. Oo naman, ang babait ng mga tao dito. Narinig niyang sabi nito, kasunod ng isang mahinang tawa. Kumain ka na ba? Huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Pag-uwi ni ate, may dala akong masarap na sopas. Napatigil si Javier. Nakatago sa likod ng isang pader, nakinig siya. Malapit na, bunso. Konting tiis na lang, ha? Gagaling ka na. Pangako yan ni ate. Pagkatapos ng tawag, nanatili si Ara sa kinatatayuan ng ilang sandali. Nakita ni Javier ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang masayang nangingiti ay naglaho, pinalitan ng pagod at pag-aalala. Isang buntong hininga ang kumawala dito bago ito muling humarap sa trabaho. Lahat ng iyon, ang tapang, ang pagsisinungaling para sa kapatid, ang bigat na mag-isa niyang dinadala ay tumama kay Javier. Hindi na siya nagpunta sa pantry. Bumalik siya sa kanyang opisina, umupo sa kanyang silya at tinitigan ang syudad sa labas. Pero hindi ang mga nagtataasang gusali ang nakikita niya, kundi ang isang babaeng nagpapanggap na malakas para sa taong mahal niya. Isang imahe na sumasalamin sa sarili niyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang intercom. Miguel, pumasok ka. Nang pumasok ang kanyang assistant, hindi siya nag-aangat ng tingin. Mag-arrange ka ng advance payment. First month's salary ni Miss Reyes. I-transfer mo ang kalahati diretso sa account ng ospital para kay Lito Reyes. Ilagay mo sa record na company benefit. Masusunod po, sir. Sagot ni Miguel, walang pagtataka sa boses. Sanay na sa mga biglaang utos ng kanyang amo. Nang makaalis si Miguel, napasandal si Javier sa kanyang upuan. Isang desisyon na ginawa niya ng hindi pinag-iisipan. Isang bagay na ginawa niya na hindi niya maintindihan. Alam niyang mapanganib ito. Alam niyang binubuksan niya ang isang pinto na matagal na niyang isinara. Pero habang iniisip niya ang boses ni Ara na nangangako sa kapatid nito, alam niyang hindi niya kayang basta na lang manood, napatingin siya sa kanyang kalendaryo. At doon niya napansin ang isang naka-highlight na petsa sa susunod na linggo, ang araw ng kanyang kaarawan. Isang araw na kinamumuhian niya dahil lagi itong nagpapaalala sa kanya ng mga taong nawala. Pero nang tiningnan niya ang biodata ni Ara na nasa ibabaw ng kanyang mesa, may ibang petsa siyang nakita. Kaarawan din ito sa susunod na linggo. Isang ideya na hindi niya inaasahan at hindi niya dapat iniisip ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing delikado ng pagtitiwala.
Nasanay na si Ara sa katahimikan. Nasanay na siya sa lamig ng opisina, sa mga tingin na iniiwasan siya, at sa presensya ni Javier Del Mar na parang isang anino, laging nariyan pero hindi nahahawakan. Kaya naman isang umaga, nang makita niya ang isang paper bag sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pantry na para sa kanya, natigilan siya. Walang nakasulat na pangalan, pero alam niyang para sa kanya iyon. Sino pa ba? Nag-aalangan niya itong binuksan. Sa loob, may isang lunchbox na puno ng masarap na pagkain. Adobong manok na may itlog, kanin, at hiniwang prutas. Mayroon ding isang maliit na sticky note na nakadikit dito. Eat. You look pale. Walang pangalan. Walang pirma, pero ang sulat kamay ay matigas at may awtoridad tulad ng boses nito. Napahawak si Ara sa kanyang pisngi. Ganoon ba siya kaputla? Hindi na niya napapansin ang sarili. Ang lahat ng lakas at oras niya ay para kay Lito at sa trabaho. Madalas, isang pirasong tinapay lang ang laman ng tiyan niya buong araw. Umupo siya at dahan-dahang kumain. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang init na kumakalat sa kanyang katawan. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may isang taong nakakapansin sa kanya. Ang maliliit na pagbabago ay nagpatuloy. Minsan, iiwanan nito ng isang bote ng bitamina sa kanyang locker. Isang beses, nang mapansin nitong bahagyang umuubo si Ara, kinabukasan ay may isang bagong jacket na nakasabit sa likod ng pinto ng pantry. Walang salita, walang paliwanag. Tanging mga tahimik na gawa na nag-iiwan ng malalakas na tanong sa isipan ni Ara. Bakit niya ito ginagawa? Dahil ba sa awa? Ang isiping iyon ay nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Ayaw niya ng awa, pero hindi rin niya maitanggi ang unti-unting pagbabago sa nararamdaman niya. Ang takot na dati niyang nararamdaman tuwing nandyan si Javier ay napapalitan ng isang kakaibang kaba, isang uri ng pag-asa. Isang gabi, malalim na at tapos na ang kanyang shift. Ngunit malakas pa rin ang ulan sa labas. Nagpasya siyang maghintay na lang muna sa pantry. Habang nagkakape, nakita niyang bumukas ang pinto ng opisina ni Javier. Mukha itong pagod na pagod, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang mga mata ay nakapikit na parang pasan niya ang buong mundo. Hindi nito napansin si Ara. Dumiretso ito sa kanyang mesa at bigla na lang bumagsak ang ulo nito sa mga nakakalat na papel. Nakatulog ito sa sobrang pagod. Napatayo si Ara, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang umalis na lang at huwag makialam. Pero may pumipigil sa kanya, dahan-dahan siyang lumapit. Ang lalaking laging mukhang matatag at hindi natitinag ay mukha ngayong ordinaryo, mahina. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampshade, nakita niya ang mga linya ng pagod sa paligid ng mga mata nito. Nakita niya ang isang Javier Del Mar na walang nakakakita, isang taong nag-iisa sa kanyang tore. Kinuha niya ang suit jacket nito na nakasabit sa likod ng upuan at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Napakalamig sa opisina. Baka magkasakit ito. Akma na siyang aalis nang biglang gumalaw ito. Nagising ito. Nagkatitigan sila. Si Ara na nakatayo malapit sa kanya, puno ng pag-aalala. Si Javier nagulat at bahagyang nalilito pa. Aalis na po sana ako, sir. Nauutal na sabi ni Ara. Nakita ko lang po na hindi niya natapos ang sasabihin. Umayos ng upo si Javier,
Hinayaan ang jacket sa kanyang balikat. Tumingin ito sa bintana sa walang tigil na pagpatak ng ulan. My mother, she loved the rain. Biglang sabi nito, ang boses ay mahina at malayo. Natigilan si Ara. Ito ang unang beses na narinig niya itong magsalita tungkol sa isang bagay na personal. Tumingi ito sa litrato ng isang magandang babae sa kanyang mesa, ang parehong babae na nakita niya sa news articles tungkol sa pamilya Del Mar. That locket, it was hers, my mother's. Sa unang pagkakataon, ang boses ni Javier ay walang awtoridad, walang lamig. Tanging isang bakas ng pangungulila. She always told me to look at a person's heart, not their pockets. Pagpapatuloy niya na parang kinakausap ang sarili. A lesson I seem to have forgotten. Hindi alam ni Ara ang sasabihin, na natili lang siyang nakatayo, nakikinig. Sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang isang makapangyarihang CEO. Ang nakikita niya ay isang anak na nangungulila sa kanyang ina. Nang tumila ang ulan, nagpaalam na si Ara para umuwi. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, tinawag siya ni Javier. Miss Reyes, lumingon siya. May hawak itong isang maliit na paper bag. Iniabot nito sa kanya. Advance happy birthday. Nagtatakang kinuha iyon ni Ara. Paano niyo po nalaman? Nasa records mo. Simpleng sagot nito. Open it. Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag. Sa loob, may isang kahon. At sa loob ng kahon, isang bagong-bagong cellphone. Simple lang, hindi mamahalin, pero bago. Napatingin siya kay Javier, hindi makapaniwala. Para hindi ka na nanghihiram ng telepono sa nurse para lang makausap ang kapatid mo. Sabi nito, bago tumalikod at bumalik sa kanyang opisina, na para bang wala lang itong ginawa. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang kahon. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na kwarto, umupo siya sa gilid ng higaan kung saan mahimbing na natutulog si Lito. Binuksan niya ang cellphone. Ang unang numerong inilagay niya ay ang numero ng ospital. Habang tinititigan niya ang screen, isang butil ng luha ang pumatak dito. Hindi luha ng kalungkutan, hindi luha ng pagod, ito ay luha ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim at mamahaling kotse, may isang pares ng mga matang nagmamasid. Nakita ni Isabel Montenegro ang lahat. Ang pag-abot ni Javier ng regalo, ang ngiti sa labi ni Ara. At sa dilim, isang plano na kasing itim ng gabi, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang salaming bintana ng penthouse ni Isabel Montenegro ay sumasalamin sa kanyang imahe. Perpekto, makintab, at walang bahid. Ngunit ang refleksyon sa kanyang mga mata ay ibang-iba. Madilim, at puno ng lason. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng mga litratong kuha ng kanyang private investigator. Mga litratong stolen. Si Javier na nag-aabot ng paper bag. Si Ara na nakangiti habang papalayo. Bawat litrato ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pride. Isang pulubi. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa tablet. Pinalitan niya ako sa isang pulubi. Ang kasal nila ni Javier ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya.
Isang business merger na nakabalot sa anyo ng isang sakramento. Matagal na niya itong pinlano, matagal na niyang hinintay. At hindi siya papayag na isang basahan lang ang sisira sa lahat ng iyon. Hindi mo siya makukuha sa akin, pulubi, sabi niya sa litrato ni Ara. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng banta. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang investigator. I want you to dig deeper. Utos niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yan, bawat kahinaan niya, bawat sikreto, bawat taong mahalaga sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang impormasyon na hinihintay niya. Isang pangalan ang naka-highlight sa report, Lito Reyes. Kapatid, may sakit sa puso, kailangan ng operasyon. Isang dahan-dahan at masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Bingo! Napakadaling basahin ng mga taong desperado. Gagawin nila ang lahat para sa pera. At iyon ang gagamitin niya laban kay Ara. Ang plano ni Isabel ay nagsimulang gumulong na parang isang masalimuot na makinarya. Una, tinawagan niya ang isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Isang taong may utang na loob sa kanya, isang taong sanay sa maruruming trabaho. May ipapagawa ako sa iyo. Simple lang, kailangan mong makipagkita sa isang babae. Pangalawa, nag-set up siya ng isang bagong bank account sa ilalim ng pangalan ni Amelia Reyes. Isang pagkakamali sa pangalan na sadya niyang ginawa para magmukhang lehitimo pero madaling itanggi. Nagdeposito siya rito ng malaking halaga. Pangatlo, at ang pinakamahalaga, ginamit niya ang impluensya ng kanyang pamilya. Isang tawag sa isang board member ng ospital kung saan nakakonfine si Lito. Isang donasyon na may kasamang isang pakiusap. Ang entablado ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang mga aktor. Isang hapon sinundan ng tauhan ni Isabel si Ara pag-uwi nito. Nang malapit na ito sa kanilang eskinita, hinarang ito ng lalaking inutusan niya. Miss Ara Reyes, mula sa malayo, sa loob ng kanyang kotse, pinapanood ni Isabel ang eksena gamit ang isang pares ng binoculars. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Ara. Ako po, bakit? May nagpapabigay nito sa'yo, sabi ng lalaki. Iniabot ang isang makapal na brown envelope. Bayad daw para sa serbisyo mo. Serbisyo? Anong serbisyo? Hindi kita kilala. Gulat na sabi ni Ara, umaatras. Basta kunin mo na lang, sabi ng lalaki, at sa pilitang isinuksok ang envelope sa kamay ni Ara bago mabilis na tumalikod at umalis. Sa tamang angulo, sa tamang sandali, ang kamera ng isa pang tauhan ni Isabel ay kumukuha ng litrato. Sa litrato, mukha itong isang palitan, isang transaksyon. Naiwang tulala si Ara, hawak ang envelope. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ito ng pera, libo-libo. Nakita ni Isabel ang gulat at pagkalito sa mukha ni Ara. Nakita niya kung paano ito lumingalinga, hinahanap ang lalaki. Nakita niya ang panandaliang pag-aalinlangan nito bago nito isinara ang envelope at mabilis na naglakad palayo, ang muka ay puno ng takot. Perpekto. Bumalik si Isabel sa kanyang penthouse. Sa ibabaw ng kanyang mesa, inilatag niya ang lahat ng kanyang ebidensya. Ang mga litrato ng palitan, ang kopya ng bank statement ng Amelia Reyes at isang pekeng report tungkol sa koneksyon ni Ara sa mga sindikato, isang obra maestra ng panlilinlang. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap niya ang numero ni Javier. Isang malalim na hininga at isinuot niya ang kanyang maskara
ng pag-aalala at pagmamahal. Tumawag siya. "Javi," sabi niya, ang boses ay puno ng pilit na pagkabalisa. "We need to talk. It's about your new employee." Huminga siya ng malalim para sa dagdag na drama. "I'm worried about you." Nasa kalagitnaan si Javier ng isang mahalagang video conference nang pumasok ang tawag ni Isabel. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit mayroong isang bagay sa tono nito, isang pilit na pagkabalisa na nag-udyok sa kanya na tapusin ang meeting ng maaga. "I'm on my way," sabi ni Isabel sa kabilang linya. "Just wait for me, please." Pagkalipas ng 15 minuto, pumasok si Isabel sa kanyang opisina. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Isang napakagaling na pag-arte, naisip sana ni Javier, kung hindi lang dahil sa bigat na dala ng presensya nito. "What is this about, Isabel?" Tanong niya walang pasensya. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, inilapag nito ang isang folder sa kanyang mesa. "Just look at it, Javi. Please do it for me. For us." May pag-aalinlangan na binuksan ni Javier ang folder. Ang unang bagay na nakita niya ay isang litrato. Si Ara. Nakatayo sa isang madilim na eskinita, may kausap na isang lalaking hindi niya kilala. May inaabot na isang makapal na envelope ang lalaki kay Ara. Sa anggulo ng kuha, mukha itong isang lihim na transaksyon. Kumunot ang noo ni Javier. "What is this?" "Keep looking," mahinang sabi ni Isabel. Sunod niyang nakita ang isang kopya ng bank statement. Ang pangalan sa account ay Amelia Reyes, pero ang address ay tumutugma sa address ni Ara. Nakita niya ang mga petsa ng deposito, malalaking halaga na pumapasok linggo-linggo, mas malaki pa sa sahod na binibigay niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Javier. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Pamilyar, masyadong pamilyar. "Sino ang lalaking ito?" tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng tumigas. "He's a known associate of our rival company," sagot ni Isabel. Ang boses ay puno ng awa. "Javi, I think she's a corporate spy. I think she's selling information." Ang mga salita ay tumama kay Javier na parang mga bala ng baril. Bawat isa ay tumatagos sa manipis na pader ng tiwala na unti-unti niyang itinatayo sa paligid ni Ara. Hindi, hindi maari. "This is ridiculous," sabi niya, pero ang boses niya ay walang kasiguraduhan. "This could be fake." "Is it?" tanong ni Isabel. "Javi, isipin mo, bigla na lang siyang lumitaw sa buhay mo. Sa gabi mismo na nawala ang locket mo. Hindi ba't masyadong nagkataon lang ang lahat? Tapos binigyan mo siya ng trabaho, ng access sa pinakapribadong palapag ng gusaling ito." Ang mga salita ni Isabel ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan, binubuhay ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Minahal niya ito, pinagkatiwalaan niya ito, at sa huli, sinaksak siya nito ng patalikod. Ang alaala ng kanyang dating kasintahan, ang pagtataksil, ang pagbagsak ng kanilang proyekto, ang kahihiyan ay bumalik ng buong buo. Ang mukha ng babaeng iyon ay tila nag-o-overlap sa mukha ni Ara sa litrato. Parehong mahirap, parehong mukhang inosente, parehong desperado. Lahat ng kabaitan ni Ara, ang pag-aalaga sa halaman, ang pag-aalala sa kanya, ang matamis na boses habang kausap ang kapatid. Lahat ng iyon sa isang iglap ay naging isang malaking kasinungalingan sa kanyang isipan. Isang napakagaling na palabas. Isinara niya ang folder ng may puwersa.
Isang malakas na kalabog ang umaling-aungaw sa tahimik na opisina. Javi, leave, utos niya hindi nakatingin kay Isabel. But, I said leave! Sigaw niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang isang galit sa mga mata niya na kahit ito ay kinatakutan. Mabilis itong tumalikod at umalis. Naiwan si Javier na mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang mga bagong ebidensya ng isa na namang pagtataksil. Ang sakit ay bumalik, ang galit, ang pakiramdam na ginawa na naman siyang tanga. Ilang sandali pa narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Ara, may dalang isang tasa ng kape. Isang ngiti ang nasa labi nito. Isang ngiti na ngayon para kay Javier ay mukhang isang pang-iinsulto. Sir Javier, para po hindi kayo antukin. Masayang sabi nito. Ang kabaitan sa boses nito ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy na niyang galit. Hindi niya sinasadyang itulak ang kamay nito. Ngunit ang galit sa loob niya ay sobrang tindi na hindi na niya nakontrol ang sarili. Ang tasa ng kape ay lumipad mula sa pagkakahawak ni Ara. Tumapon ang mainit na likido sa sahig at sa bahagi ng uniforme nito. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw sa silid. Napatanga si Ara, nakatingin muna sa natapong kape, pagkatapos ay sa mukha ni Javier. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. Sir? Hindi siya pinansin ni Javier. Kinuha niya ang folder at ibinato ito sa mesa sa harapan ni Ara. Kumalat ang mga litrato at papel. Ang tingin ni Javier ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita na labonam na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang patalim. Explain this, Miss Reyes. Yumuko si Ara at tiningnan ang mga papel. Nakita niya ang kanyang litrato kasama ang estranghero. Nakita niya ang bank statement na may halos kaparehong pangalan. Ang kanyang pagkalito ay naging purong pagkabigla. Ano po ito? Hindi ko po maintindihan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Javier, isang tawa na walang bahid ng saya. Oh, please, spare me the act. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Magkano ang binabayad nila sa'yo? Mas malaki ba sa binibigay ko? Sabihin mo sa akin, ang pag-aalala mo ba para sa kapatid mo ay totoo? O bahagi lang din yan ng palabas? Bawat tanong ay isang sampal. Nakita ni Javier ang pagbabago sa mga mata ni Ara. Mula sa pagkabigla, naging sakit, at pagkatapos sa isang bagay na hindi niya inaasahan, galit. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Matigas na sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. Hindi ko kilala ang lalaking yan at hindi sa akin ang bank account na yan. Sinungaling, sigaw ni Javier, itinuro ang litrato. Then what is this? Isang friendly chat? Nagkataon lang na may inabot siyang sobre sa'yo na puno ng pera? Ang mga salita ay tumagos kay Ara. Naalala niya ang envelope. Naalala niya ang takot. Ngayon, naiintindihan na niya, isa itong bitag. Hindi ko tinanggap ang pera. Depensa niya. Ibinalik ko. Enough, putol ni Javier. Pagod na siya sa mga kasinungalingan. Pagod na siyang maging tanga. Akala ko iba ka. Akala ko sa dinami-dami ng tao, totoo ka. I was wrong. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno na ngayon ng luha. Ngunit wala na siyang makitang iba, kundi panloloko. You are exactly like them. Worse, even.
Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa kung anuman ang namamagitan sa kanila. Huminga ng malalim si Javier. Ang galit niya ay naging isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin siya kay Ara na parang isa itong basura na kailangang itapon. Ang kanyang boses ay walang emosyon, brutal sa kanyang katahimikan. O mas magandang sabihin na magaling ka palang artista. Ang mga salita ni Javier ay parang isang pader na salamin na biglang gumuho sa paligid ni Ara. Ang bawat piraso ay tumutusok sa kanya. Hindi, hindi totoo yan, sir. Pakiusap niya, ang boses ay basag na. Umiling-iling siya, umaasa ng kaya kung gagawin niya ito ng paulit-ulit, magbabago ang katotohanan. Hindi ko sila kilala. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang mukha ni Javier ay sarado na, parang isang bakal na pinto na walang kahit anong pakiusap ang makapagbubukas. Ang mga mata nito, na minsan ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala, ay isa na ngayong malamig at walang katapusang kawalan. Tapos na ang palabas, Miss Reyes, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Security, pumunta kayo sa opisina ko. May kailangan kayong i-escort palabas. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Sir, wag po. Pakiusap. Humarap si Javier sa kanya. Ang huling katiting ng emosyon sa mukha nito ay purong pagkamuhi. Get out of my building. And don't you ever show your face to me again. Humakbang ito palapit. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng lason. Kinuha ko na pabalik ang lahat ng binigay ko sa iyo. Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. Ang trabaho, ang pag-asa, ang pera para sa operasyon ni Lito. 2 security guard ang pumasok. Magalang, ngunit matatag siyang hinawakan sa braso. Hindi na pumalag si Ara. Wala nang natirang lakas sa kanya. Ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip. Dahan-dahang naglalakad palabas ng opisina, palabas ng mundo na panandalian niyang inakalang magiging simula ng pagbabago. Ang paglalakad mula sa opisina ni Javier hanggang sa elevator ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Bawat empleyadong madaanan niya ay nakatingin, nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay parang mga bato na ibinabato sa kanya. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na kumalat sa buong katawan niya. Mas masakit pa kaysa sa natapon na kape kanina. Nang makalabas siya sa Del Mar Tower, ang ingay ng syudad ay parang isang dagundong na hindi niya maintindihan. Ang sikat ng araw ay sobrang liwanag, nakakabulag. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng tubig, hindi makahinga. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, nang mamalayan niya nasa harap na siya ng ospital. Kailangan niyang makita si Lito. Si Lito ang tanging lakas niya. Tinakbo niya ang hallway papunta sa kwarto ng kapatid niya. Ngunit bago pa siya makarating, hinarang siya ng head nurse. Ang mukha nito ay puno ng awa. Ara, iha, nasaan po si Lito? Okay lang po ba siya? Kinakabahang tanong ni Ara. Kalmado lang siya, pero may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ng nurse umiiwas ng tingin. Tumawag ang accounting office kanina. Ang funding para sa operasyon ni Lito na pull out. Ano po? Bakit daw po? Huminga ng malalim ang nurse. Pasensya na po, Miss Reyes.
May utos po galing sa board na i-hold muna ang schedule ni Lito. Hindi namin alam kung bakit, pero ang utos ay galing daw sa Del Mar Foundation. Del Mar Foundation. Ang mga salitang iyon ay ang huling suntok na tuluyang nagpabagsak kay Ara. Ang pangako ni Javier ay bumalik sa kanya, isang mapait na lason. Kinuha ko na pabalik ang lahat ng binigay ko sa iyo. Napasandal si Ara sa pader, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi, hindi maaari. Pati ba naman ang buhay ng kapatid ko? Idadamay niya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na lang dahil sa kahihiyan. Ito ay purong pagkasira ng puso, pagkasira ng tiwala, pagkasira ng pag-asa. Napaupo siya sa malamig na sahig ng hallway ng ospital. Doon, sa gitna ng mga taong dumadaan, sa ilalim ng malamlam na ilaw, gumuho ang mundo ni Ara Reyes. Wala na siyang trabaho, wala nang pera, wala nang operasyon, wala nang pag-asa para kay Lito. Wala na siyang natira. Wala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon humagulhol siya. Isang iyak na puno ng sakit, galit at higit sa lahat, isang nakakabinging kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pag-ring ng cellphone na regalo ni Javier, isang malupit na paalala ng kanilang nakaraan. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ito sa pag-ring. Sa pangatlong ring, kinuha niya ito, handa nang ibato sa pader. Ngunit nakita niya ang pangalan ng ospital sa screen. Sinagot niya ito, ang boses ay garalgal. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay ang doktor ni Lito. Nagmamadali, puno ng pag-aalala. Miss Reyes, kailangan niyo pong bumalik dito. Agad-agad. Napatayo si Ara, ang puso niya ay biglang kumabog sa takot. Bakit po, Doc? Anong nangyari? It's about Lito. His condition, it suddenly worsened. Buwang pagkaalis ni Ara, ang opisina ni Javier ay naging isang malawak na kulungan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ay napuno ng mga umuulit na alaala, ang tunog ng nabasag na tasa, ang pagtanggi sa kanyang mga mata, at higit sa lahat, ang basag niyang boses na nagsasabing, "Pakiusap, maniwala po kayo sa akin." Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa trabaho. Binuksan niya ang mga ulat sa pananalapi, pinag-aralan ang mga chart ng stock market. Ngunit ang mga numero at letra ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Ara na puno ng sakit. She deserved it, bulong niya sa sarili. She's a liar, a traitor. Pero kahit gaano niya ulit-ulitin ang mga salitang iyon, may isang bahagi sa kanya na hindi makapaniwala. May isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isipan na nagtatanong. Tumayo siya at lumapit sa lugar kung saan natapon ang kape. Ang mga basag na piraso ng tasa ay nalinis na ng janitor, ngunit ang maitim na mantsa sa puting sahig ay naroon pa rin. Isang paalala ng kanyang galit. Tiningnan niya ang folder na iniwan ni Isabel na nakakalat pa rin sa kanyang mesa. Kinuha niya muli ang mga litrato. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal, sinusubukang hanapin ang kasinungalingan sa mga mata ni Ara. Ngunit ang nakikita lang niya ay pagkalito. Pagkatapos, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na detalye na hindi niya napansin kanina sa tindi ng kanyang galit. Sa litrato, may suot na relo si Ara, isang luma at murang digital watch.
Naalala niya ito. Ito ang relo na lagi nitong suot. Ngunit ang petsa na nakaprint sa ibaba ng litrato, ang petsa ng transaksyon ay 2 araw bago niya ibinigay dito ang cellphone bilang regalo sa kaarawan nito. Naalala niya ang araw na iyon, ang suot nitong damit. Hindi ito ang damit na suot nito sa litrato. Isang maliit na butas sa perpektong kwento ni Isabel. Maaaring nagkataon lang o maaaring hindi. Ang pagdududa na minsan nang naging kaaway niya ay ngayon tila bumubulong sa kanya na may mas malalim pang katotohanan. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Miguel. Miguel, I need you to do something for me. Off the record, seryosong sabi ni Javier. Find the man in this photo. Ipinadala niya ang litrato mula sa folder. The real one. I don't care how much it costs or what you have to do. Find him. Yes, sir, sagot ni Miguel. One more thing, dagdag ni Javier, at huminto siya sandali. Ang susunod niyang sasabihin ay isang pag-amin na marahil ay nagkamali siya. Alamin mo kung sino ang nagbigay ng utos sa ospital para i-pull out ang funding para kay Lito Reyes. I want a name, Miguel. Pagkababa niya ng tawag, napaupo si Javier. Pakiramdam niya ay tumakbo siya ng 1 milya. Ano itong ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang linisin ang konsensya niya? O sinusubukan niyang hanapin ang isang katotohanan na marahil ay mas masakit pa? Maya-maya, pumasok si Isabel sa kanyang opisina nang walang paalam. May dala itong nangiti ng isang nagwagi. I heard the good news, sabi nito. Umupo sa silya sa harap niya. Finally, natanggal na ang basura. Tumingin lang si Javier sa kanya. Ang mukha ay walang ekspresyon. Hindi na niya ito nakikita bilang kanyang mapapangasawa. Nakikita niya ito bilang isang estranghero na may hawak na mga piraso ng isang palaisipan. I'm glad you finally saw the truth, Javi. I was just looking out for you. Pagpapatuloy ni Isabel, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Iniwas niya ito. Ang nangiti ni Isabel ay bahagyang naglaho. Is there a problem? I'm just tired. Simpleng sagot ni Javier. Sa gitna ng kanilang tensyonadong katahimikan, nag-vibrate ang telepono ni Javier. Isang text message mula kay Miguel. Sir, I found him. At may gusto siyang aminin. Tungkol kay Miss Montenegro. Kasabay ng pagbasa niya sa mensaheng yon, isa pang text ang pumasok. Ang puso ni Javier ay biglang kumabog ng mas mabilis. Sir, I also found out about Lito Reyes. He's in critical condition. Nasa ER po sila ngayon. Napatayo si Javier. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Critical condition. ER. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Javi, what is it? Nag-aalalang tanong ni Isabel, ngunit hindi na siya naririnig ni Javier. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, puno ng pagmamakaawa. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang malupit na pangako. Kinuha ko na pabalik ang lahat ng binigay ko sa'yo. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya ng buong lakas. Kung may mangyaring masama sa batang iyon, kasalanan niya ito. Ang ballroom ng Montenegro Estate ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet. Ito ang gabing ipinagdiriwang ang formal na pagsasanib ng Del Mar at Montenegro. Isang engagement party na mas mukhang isang corporate spectacle kaysa isang selebrasyon ng pag-ibig.
Nakatayo si Isabel sa gitna ng lahat, isang reyna sa kanyang kaharian. Ang kanyang pulang gown ay agaw pansin at ang ngiti sa kanyang labi ay kasing kintab ng diamanteng singsing sa kanyang daliri. Ipinapakita niya ito sa kanyang mga kaibigan, tumatawa sa kanilang mga papuri. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap si Javier. Kanina pa ito huli. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Javier Del Mar, ngunit hindi siya ang Javier na inaasahan ng lahat. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isinuot ng nagmamadali. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay parang isang bagyo na malapit ng manalasa. Hindi niya pinansin ang mga bumabati. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Isabel. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. "Javi, darling, you're late!" Sa lubong ni Isabel, sinusubukang halikan siya sa pisngi. Ngunit umilag si Javier. "May kailangan tayong panoorin," sabi ni Javier. Ang boses ay sobrang lamig na tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Bago pa man makasagot si Isabel, naglakad si Javier papunta sa technical booth. May ibinulong siya sa technician. Pagkalipas ng ilang segundo, namatay ang mga ilaw sa entablado at ang malaking screen sa likod na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato ng masayang magkasintahan ay naging itim. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Anong nangyayari? Is this part of the program? Pagkatapos, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang unang lumabas sa screen ay ang muka ng lalaking nasa litrato kasama ni Ara. Ang kanyang muka ay puno ng takot. "Ako po si Mang Cardo," nanginginig na sabi ng lalaki sa video. Inutusan po ako ni Miss Isabel Montenegro na ibigay ang sobre kay Ara Reyes. Binayaran po niya ako para magmukhang isang transaksyon. Wala pong kasalanan ang batang iyon." Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Napatingin ang lahat kay Isabel na ngayon ay namumutla na parang papel. "This is ridiculous! This is fake!" Sigaw ni Isabel. Ngunit hindi pa tapos ang video. Ang sumunod na lumabas ay ang muka ng private investigator. "Kinontrata po ako ni Miss Montenegro para gumawa ng pekeng bank account at mga dokumento laban kay Miss Reyes," sabi ng investigator sa video. "Ang lahat ng ebidensya, lahat po iyon ay gawa-gawa lang. Pati na ang pag-set up sa insidente ng pagnanakaw ng locket. Plano niya po ang lahat." Ang huling mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng kwento, ang simula, ang gitna, ang wakas ay isang malaking kasinungalingan. Tumigil ang video, bumukas ang mga ilaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Isabel na ngayon ay nanginginig sa galit at kahihiyan. "Javier, how could you?" Sigaw niya. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "You're choosing that nobody over me? Over our family?" Dahan-dahang lumapit si Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa galit. Ito ay pagkadismaya. "The only mistake Ara ever made was meeting a man like me," sabi ni Javier. Ang boses niya ay sapat lang na marinig ng lahat sa nakabibinging katahimikan. "A man blinded by his past, too quick to judge, too weak to trust." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. "But your mistake, Isabel,
was underestimating my conscience. Akala mo hindi ako babalikan ng konsensya ko. Akala mo hahayaan kong mamatay ang isang inosenteng bata para lang sa pride ko. Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng kanilang mga pamilya, dahan-dahang hinubad ni Javier ang singsing sa daliri ni Isabel. Ang parehong singsing na buong pagmamalaki nitong ipinakita kanina, binitawan niya ito. Ang singsing ay gumulong sa sahig na marmol, ang tunog nito ay umaling-awngaw sa buong silid, isang maliit na tunog na sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat. It's over, Isabel. Tumalikod si Javier at nagsimulang maglakad palayo, iniiwan ang gulat at kahihiyan sa likod niya. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng kanyang ama, ang mga sigaw ni Isabel, ang mga bulungan ng mga tao. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang kailangan niyang puntahan. Nang makalabas siya ng ballroom, tumakbo siya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Hindi na hinintay ang kanyang driver. Sumigaw siya sa sarili, sa manibela, sa buong mundo. Sa ospital! Bilisan mo! Nagmamaneho siya na parang hinahabol ng demonyo. Dahil sa totoo lang, hinahabol nga siya ng demonyo ng kanyang sariling pagkakamali. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit hindi niya alam kung mayroon pa siyang babalikan para hingan ng patawad. Ang hallway ng emergency room ay isang lugar kung saan ang oras ay gumagalaw ng iba. Bawat segundo ay parang isang oras, at bawat minuto ay isang walang hanggan. Para kay Ara na nakaupo sa isang malamig na upuang metal sa labas ng ER, ang oras ay tuluyan ng tumigil. Wala na siyang marinig, wala na siyang makita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paulit-ulit na pagtibok ng kanyang puso na tila sinusubukang makipagsabayan sa humihinang tibok ng puso ng kanyang kapatid sa loob. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang huling sinabi ng doktor. His heart is failing, Ara. We're doing everything we can. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nagdasal siya sa lahat ng santo na kilala niya. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ibibigay niya ang lahat, kahit ang sarili niyang buhay, para lang kay Lito. Sa gitna ng kanyang desperadong panalangin, narinig niya ang mga mabibilis na yabag na papalapit. Inangat niya ang kanyang ulo. At doon, sa dulo ng hallway, tumatakbo papalapit sa kanya si Javier Del Mar. Ang kanyang suit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang paghinga ay habol. Ang perpektong imahe ng makapangyarihang CEO ay naglaho, pinalitan ng isang lalaking puno ng desperasyon. Huminto ito sa harap niya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati. Isang halo ng takot, pagsisisi at matinding sakit. Tinitigan lang siya ni Ara. Wala nang galit, wala nang sama ng loob. Tanging isang pagod na kaluluwa. Walang sinabi si Javier. Sa halip, sa harap ng mga nurse at pasyenteng dumadaan, dahan-dahan itong lumuhod sa sahig sa harapan niya. Ang dakilang si Javier Del Mar nakaluhod sa sahig ng isang pampublikong ospital. Ara! Anya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang isang pagsuko, isang pag-amin sa lahat ng kasalanan. Nabulag ako ng nakaraan ko. Pinakinggan ko ang maling tao. Pinairal ko ang pride ko. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung may mangyari sa kanya,
kasalanan ko. Tumingin lang si Ara sa kanya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi na mahalaga yan ngayon, sir, sabi niya. Ang boses ay mahina at pagod. Ang kapatid ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa sandaling iyon, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng ER ay namatay. Bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bahid ng kaluwagan. Sabay na napatayo sina Ara at Javier. Dok, kumusta po? Nanginginig na tanong ni Ara. Huminga ng malalim ang doktor at pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. We stabilized him. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Ara sa buong buhay niya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang ginhawa. Pero pagpapatuloy ng doktor, ang tono ay naging seryoso muli. Mahina pa rin siya. He needs the surgery now, within the next few hours. Ang pag-asa ni Ara ay muling bumagsak. Pero Dok, ang pondo, ang doktor ay ngumiti ng mas malapad. Mabuti na lang at naibalik na ang funding mula sa Del Mar Foundation kanina lang. In fact, they doubled it. The best cardiac team is on their way here right now. Natigilan si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon kay Javier na nakatayo pa rin sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Tumango lang si Javier bilang sagot. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, patawarin mo ako ng paulit-ulit. Bago pa man makapagsalita si Ara, isa pang nurse ang lumabas mula sa ER. Dok, gising na po ang pasyente. Hinahanap niya po ang ate niya. Walang sinayang na sandali si Ara. Pumasok siya sa loob. At doon, nakita niya si Lito, maputla at mahina, ngunit nakangiti. Ate, Lito, humahagulgol na sabi ni Ara, niyakap ang kapatid. Huwag mo nang uulitin yon ha, tinakot mo si ate. Magiging okay ako ate, sabi ni Lito, ang boses ay mahina. May anghel na tumulong sa atin. Sa labas ng kwarto, sa likod ng salamin, nakatayong pinapanood sila ni Javier Del Mar. Hindi isang anghel, kundi isang taong nagkamali, isang taong sumira, at isang taong gagawin ang lahat para subukang buuin muli ang kanyang mga nasira. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at nakakatakot na mga pader ng ospital ay napalitan ng mainit na sinag ng araw at ng amoy ng maalat na hangin. Sa dalampasigan ng Batangas, may isang batang lalaki na masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon na humahalik sa buhangin. Ang kanyang tawa ay malakas at malusog, isang tunog na kayang punan ang buong kalangitan. Siya si Lito at sa kanyang dibdib, isang malakas at malusog na puso ang tumitibok. Hindi kalayuan, nakaupo sa isang banig si Ara. Pinapanood niya ang kanyang kapatid at sa bawat tawa nito, isang nangiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na totoo, walang bahid ng pag-aalala o takot. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na muli at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. POV, Javier Del Mar. Nakatayo si Javier sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog. Pinapanood niya sila. Ito na ang naging paborito niyang tanawin sa buong mundo. Mas maganda pa kaysa sa view mula sa tuktok ng kanyang tore. Maraming nagbago sa loob ng 6 na buwan. Ang engagement party scandal ay yumanig sa mundo ng negosyo. Nagdeklara ng giyera ang mga Montenegro.
Ilang malalaking deal ang nawala, ngunit sa bawat kontratang kanyang tinalikuran, isang piraso ng kanyang kaluluwa ang tila bumabalik sa kanya. Hindi na niya hinahangad ang pagkontrol. Hindi na niya hinahanap ang kapangyarihan. Ang hinahanap niya ay kapayapaan. At natagpuan niya ito sa mga ngiti ng 2 taong ito. Nilapitan niya sila. Ang suot niya ay hindi na suit at leather shoes, kundi isang simpleng polo shirt, shorts at tsinelas. Mukhang napapagod ka na sa pagbabantay, sabi niya kay Ara, umupo sa tabi nito. Ngumiti si Ara sa kanya. Hindi ako mapapagod. Tiningnan ni Javier ang mukha nito. Ang babaeng minsan niyang tinawag na sinungaling at artista, ang babaeng sinaktan niya ng lubos, at ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magpatawad, una sa lahat, ang sarili niya. Mahaba ang naging daan pabalik, puno ng mahirap na usapan, ng mga luhang kailangang ilabas, ng mga sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa bawat hakbang, nandyan si Ara. Hindi bilang isang empleyado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kaibigan. At unti-unti, higit pa roon, POV, Ara Reyes. Tiningnan ni Ara si Javier habang nakatingin ito sa dagat. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan at kinamuhian. Ang lalaking sumira sa kanya at siya ring lalaking binuo siyang muli. Pagkatapos ng operasyon ni Lito, hindi siya iniwan ni Javier. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Binigyan niya sila ng isang maliit, ngunit disenteng apartment para makalayo sa dati nilang tirahan. Sinigurado niyang nakakabalik sa pag-aaral si Lito. Hindi niya ito ginawa para bilhin ang kanyang kapatawaran. Ginawa niya ito dahil iyon ang tama. At araw-araw, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa paglalaan ng oras, sa pakikinig, sa pagiging isang taong masasandalan niya. Sa proseso, nakita ni Ara ang tunay na Javier, hindi ang CEO, kundi ang lalaking mahilig sa maanghang na pagkain, ang lalaking natatakot sa butike, ang lalaking may malalim na sugat mula sa nakaraan na unti-unti na ring naghihilom. At sa proseso, natutunan niyang mahalin ito. Katapusan, biglang tumakbo papalapit si Lito, may hawak na isang magandang kabibe. Iniabot niya ito kay Javier. Para sa iyo, Kuya Javier, nakangiting sabi ng bata. Kinuha iyon ni Javier. Ang tawag na kuya mula sa bata ay palaging nagdudulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Salamat, Lito. Tumingin siya sa kabibe at pagkatapos ay kay Ara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi na niya itinatago. Ara, sabi niya, ang boses ay mahina. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko maibabalik ang sakit na naidulot ko. Hindi ko mabubura ang mga salitang binitiwan ko. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong buhay ko para pasayahin ka. Tumingin si Ara sa kanilang mga kamay na magkahawak. At pagkatapos ay sa mga mata ni Javier. Wala na ang mga pader, wala nang takot. Alam ko, sabi niya. Will you let me? Tanong ni Javier. Will you give me a chance to build a new story with you? This time, a true one. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara, isang ngiti na kasing liwanag ng papalubog na araw sa kanilang harapan. Siya ang unang humigpit ng hawak sa kanilang mga kamay. Nagsisimula pa lang tayo, bulong niya. Sa mga salitang iyon, ang huling bigat sa dibdib ni Javier ay tuluyan ng naglaho. Isang pakiramdam ng kalayaan at kaligayahan ang pumuno sa kanya.
Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Ara, at sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, sa saliw ng mga alon at ng tawa nilito sa di kalayuan, ibinigay niya ang kanyang unang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng pangako, at puno ng isang bagong simula. Hindi na sila ang CEO at ang cleaner. Hindi na sila ang mayaman at ang mahirap. Sila na lang si Javier at si Ara. 2 taong sinubok ng tadhana, sinira ng pagdududa, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng unos. Magkahawak kamay silang nakaupo, pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat, hudyat ng pagtatapos ng isang araw at ang simula ng kanilang habambuhay. Ang tunog ng alon ay parang isang pangako na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may kapayapaan na naghihintay sa dalampasigan.